And those were the things na nakita natin during the previous games, right? In just 3 seconds, we're gonna be starting game number 3. And going back to what I was saying a while ago, yung mga plano nila, yung mga naging preparasyon nila during less than 24 hours of being here after being here yesterday, nagbunga yun in the first 2 games. Aurora had a quick game in 14 minutes. Falcons AP Bren won that game number 1 in 11 minutes. Pero itong laban na to, this game 3 could be, you know, a potential make or break situation para sa parehas na kupunan. Kaya kung sisilipin natin, yung kalid ay tinanggal na ng Aurora para sa Falcons AP Bren. Meanwhile, dun sa kabila, yung Cho, hindi na rin nila pinapalagpas at respeto pa dun sa Matilda, Direne J. Pati na rin yung Matilda, no? Tapos itong Zushin first pick na to, parang pain to usually. Kapag naglagay sila ng Zushin first pick, may ine-expect na silang sagot sa kabila. Yeah, and I think though for this Juicin, ang ganda na pagkakapili nito kasi in a way kaya nitong i-counter out yung possible gatot pick na manggagaling sa Aurora MLBB, and I'm sure Aurora MLBB was well prepared for that. Pero open ang funny na nagmumula kay Kyle TZ, tapos ang bilis ng draft, pinapaliwanag ko pa lang yung first pick, may second and third pick na. Ayan talaga eh. Pag Coach Trevor, alam naman natin napakabilis mag-draft niyan. Expected na siguro ang Suyu plus any of the mage picks na pwedeng lumabas. Kaya naman napakabilis ng Fanning at Edith pick na nagmumula dito sa Falcons AP Bren. Next pick dito para sa Aurora, open ang Phobius para kay Age, ano pa ba? Legend Zero, para kay Legend Zero. Ayan, nandiyan pa naman ang Phobius. Oo, open pa ang Phobius. Open din naman Patch ang update, patch update. Patch update lang. Barats, I think kanina, pero Moskov muna ang pipiliin nila. And again, this is a way also to deny Super Marco in the gold lane kasi ginagamit din ito ni Super Marco. I just want to say, this is the first time in a while dito sa playoffs na nakita ko yung Suyo dyan sa red side. Parang hindi madalas yan given that for the most of the period na napapansin natin dito sa playoffs, it's always the first pick. Every time na bakante, lagi siyang dapat nasa pwesto kung nasaan yung Zushin ngayon. What do you think of, you know, Suyu going to the red side? Interesting kasi ito yung mga rare instances na parang alam nila na ina-expect ng kalaban na magsusuyo sila. So definitely gusto nilang kunin yon ng kalaban. And yung ganitong pagkakapick ng Juicin, parang it's a matter of being able to see which one is more of a power pick. Kasi again, yun yung purpose ng pagkakaroon ng blue side first pick. Oo nga, ito makikita natin yung Zushin yesterday. Pinarspect din ito ng Aurora MLBB at naging napakalakas ni Yue sa paggamit ng Zushin na to. Kaya naman this time around na Aurora ang kanyang gagamitin. Siguro by this time alam na rin niya kung paano tapatan ng isang Zushin with this Aurora pick. Tinanggal lang Tigreal at pati na rin Kaja. Parehas masaya ang Suyu at Fanny dyan. Ito yung tipo na parang magkabate ang Aurora at Falcons AP Bren ngayon sa mga gusto nilang tanggalin. As in, at this point, tanggalin mo na to. O sige, tanggalin mo na yan. Ikaw na Okay. dito sa Kaja para. Tigreal, ikaw na magbaban. Sige I like the bans here. Even the Grok was removed. As in, tanggalan talaga ng mga roadblock dito para sa parehas na teams. And I feel like one of the roadblocks for the Bees is gonna be Yue. Kasi kung sisilipin mo din, Aurora 100% in terms of win rate ang nakikita natin from Yue whenever he uses this hero. A KDA of at least 7.33, and then pwede mo ring silipin yung kill participation, pero yung main aspect talaga is the counter-attack abilities na pwedeng ibigay ng Aurora na ngayon, gamit din ng Aurora. Grabe, nakakatuwa for both of the Magkasundo. teams. Oo, tapos tig-apat sila ng roamer ban. At tignan mo, Cho, Matilda, Kaja, Johet, tapos Graka, Tigreal. Kaya naman nauna yung Gatot Kaja doon, which is interesting to me kasi now, medyo mapipilitan si Master Ogwen na either maglabas ng panibagong roam hero or iniipit nila na roam na manggagaling itong Edith na ito. There might be a chance na Rome Edith. So, Focus nandiyan pa rin pala. naman ang Tirizla Rome ni Master Ogwen. Kung gusto nyo ilabas, the Ruby is still open. Hindi ko nga alam kung bakit biglang nawala si Ruby sa Assassin Meta. Pero may mga iba pa namang pick dito, katulad na lamang ng Phobius. Saktong-sakto, medyo maraming dash ang kupunan ng Aurora MLBB. Yeah, Phobius, Terizla, Arlot are still open. Yeah, for Flap TZ. But then I think it's safe to go with the Phobius pick. And then for Super Marco, right now, pwede na siyang mag-Beatrix if they want to do na parang lockdown tapos burst na lang for the Beatrix. Pero Clint ang magiging choice, which is okay pick also. But oo nga, open pa yung kabayo. I like this. Yung kabayo at least matutulungan si Zushin na maglakad-lakad o kaya
makapag-pick up ng mga targets dahil sa slow na hinahatid ng Ring of Punishment. Tandaan natin yung Ring of Punishment, stacking slow yan. Ang nag-iisang stacking slow sa isa ating laro. Kaya naman kapag nakadikit ng matagal, ay napakalagkit ng isang Hylos. Yeah, tapos medyo malakas din yung capability ng isang Hylos na makapag-slow down ng kalaban with dun sa paglatag ng kanyang red carpet. Malay natin, hindi na pala magkakaroon ng expressway kasi Aurora na yung pinili dito ng Aurora MLBB. But then this Gatot Kasha I think is Arlot nga ang pinili ni Edward. So roam na yung Gatot and then Arlot yung magiging Wow. response dito ni Edward. Dikit na naman ang ating draft, I would say. May maraming crowd control na nanggagaling dito sa Aurora MLBB. They still do have a lot of skirmish damage. Yung mga tipo na pag 3v3, 4v3 ay napakaganda nila. But in terms of overall team fights, yung tumatagal talaga, yung prolonged team fights, I would say Falcons AP Bren, they have poking power and they also have some sort of sustain and ability to go front to back with the backline access coming in from the Fanny as well. One of the rare instances na nakita natin ang Suyu sa red side ay ngayon panghahawakan ng Aurora. But then there's Falcons AP Bren who relied on familiar heroes that they've used on the past with Clint and the Jushin entering this series as of the moment. Who's gonna get game number 3? We're about to find out. Casters, paso. Reset na muna at balik best of 5 dahil nga 1-1 na ang current standing ng Falcons AP Red at ng Aurora MLBB. Kung meron akong isang inaasahan sa lamang ito, Ano yun? ay hindi pa nga puro assassin ang matchup kanina, ma-action na papaano pa ngayon. Assassin sa assassin. O yung isa ay parang may sariling pang teleport din with the cables. So nakikita natin for Calvizi also na parang recently ay nag-frequent yung paggamit niya dito sa Fanny. Pero si Demon Kite din kasi Fanny, ibig sabihin pa nito, kabisadong kabisado at gamay na gamay nila kung paano gagalaw ang isa't isa. Mukhang gano'n na nga ang pwede nating asahan at maski dito sa top lane, napakaagat, wala pang isang minuto ay nagkakalahatian na ng buhay ang ating mga gold laners na sina Doming at Super Marco. Hindi na huli kung ano man yung mga folks na nailalatag netong dalawang marksman na to na parang super reliable nga when it comes to that. Parang kayang-kaya kasi nilang makapoke at makalamang sa lane. So yung pag-micro dito, sobrang babantayan mo din. Oh, alam mo ang saya, this playoffs na parang biglang nakikita na rin ulit natin na ginagamit na si Clint. Kasi there was a time na parang si Moscow lang yung Oo. pinaka-gold lane. Nagkaroon din ng Alice gold lane. Parang merong lagi, hero of the week. Oh. Flavor of the week. Pero sa week natin na to si Clint muna. So, the usual rotation by the way para sa ating dalawang kupunan. And even dito sa mga jungle, ito na yung sinabi mo. Oo Kaya nga eh. pala inaasam mo yung assassin na matchup. Kasi kanina parang alpha kontra sa assassin din muna. Tapos ganun din naman yung naging setup natin nung recent game. Pero 3 minutes in, 6 kills yung nagiging parang storyline natin for the past 2 games. Sa ngayon though, kahit ganun pa nga lang sinabi natin, ma-action, pero wala pang nagkakakita sa halos. Oh, tsaka parang ang bilis na pumuwes na by the way ng MCAP dun sa may turtle considering na pagdating sa damage sa objective ay mas lamang supposedly ang isang Suyu. So alam nila na mataas yung damage, okay una na tayo sa positioning para mas meron tayong edge. So ano kaya magiging trade ng Aurora sa mga ganong klaseng fast taking ng objectives ng FCAP? Yep, kasi sa ngayon, ang nakikita pa nating nagte-take control talaga sa naging pacing ng laro ay ang Falcons 18 na nakauna doon sa naging turtle objective natin at hindi din pa tayo nakakakita pa ng sobrang kinukomit na gang. Interestingly, kahit nga sinasabi natin, uy, ano yung assassin junglers na to? So parang i-expect mo na talaga yung may reaction. Pero for some reason din, ay mukhang napakabilis na nakikita nating rotation at talagang pag-clear mula dito. Or yung pag-control sa mid, Riverside na naman from Falcons AP rin. Parang alam mo, feeling ko nag-aantay na meron may magkamaling pumasok or mag-ascend. Parang ganun yung nag-vibe natin para dito sa ating dalawang teams kasi pwede naman silang, ayan, pwede silang pumasok. Pero kung na naman gagawin doon ni Calvizi, kinakaya final flash by the way for Edward. Bibitawan din siya dito ni Black Easy. So ganito lang, yung magiging laban natin, probably until 5 minutes ng game, not unless makara ng kill doon sa may top lane kung saan naramdaman din ni Doming na nandun manggagaling si Ogwen. Oh, kasi for both of these teams, parang ang taas ng capabilities nila na i-punish yung isa't isa kapag kami nagkamali. Ang daming pwedeng mag-slow from Falcons AP Bren. Tapos ang dami ding mga layers of crowd control na pwedeng magmula sa Aurora. Napahabol din kung Avatar of Guardian tsaka yung mga vengeance in lang ni Edward then final slashes yung pag-uusapan. No? So sa sobrang nagiging maingat at tansyado ng dalawang teams na to, parang walang may gustong magkamali para hindi siya sobrang mapunish ng kabilang team. O tsaka yung mga gold laners natin dito, somehow parang pag sa totoong buhay din, parang parehas din sila minsan na nagchalat eh. Oo nga naman. O kaya kalmado lang talaga to magiging lane nila eh. Parang nakadepende na yan kung iikutan siya ng mga ibang
players. Oo, kanina nga may nakita na tayong kaunting pag-ikot doon sa simula pero wala pa rin talagang nakakabigayan. So dito kaya ay may magaganap na dahil kung may pwesto na ang kabilang kupunan dito sa ating turtle. Tayo na nga. Ginamit yung Flicker Final Slash, kaya naman nasagot is gonna be the Crimson na Beacon. Then hindi merong revitalize para sa kanyang hero. Habang si Flappy Z ay medyo mauubusan ng mana, pero nandun pa rin tuloy after the Guardian. Ang matatamaan doon is si Flappy Z, pero yung turtle ay sisimulan. At ang tayo kuhanin dito na side ng Aurora. Demon Kite, masisigure niya sabay pulasan. Ngayon yung mga players. Walang nagpatuloy nung team fight. Talagang objective lang ang minata doon ng Aurora MLBB. Hindi tumama doon ang Spear of Destruction. So, at least for Falcons AP Bren, sabi nila, eto na lang ang magiging rate natin. Pero kakayanin ba tumitingin mo? Ay, Ay, ginamit yung mga cable. Okay, saan magkoconnect? Sa Channel 5? Sa Channel 7? Pero no good. Para dito kay Kyle TC. Hindi ko na rin alam kung anong channel man ang ating pagkokonektahan doon. Pero yung Glorious Pathway, narito na rin mula kay Flap TV. Wala naman siyang mga ibang kasama pa, pero mabilis kasing susunod na naman. Etong si Kyle, just in case. So, bubulasan na naman ulit. At hanggang sa ngayon ay wala tayong kills. 5 minutes na, no? So talagang more on objectives ang gustong gawin dito ng ating mga teams. And even for Rene J and Ogwen, as much as possible, parang iniiwasan din yata nila yung isa't isa. Parang mission, lakad-lakad lang. Pero ito, final touch, ginamit natin yung target nila. Mawawala ng immortality, or mawawalan dito, wala pa palang immortality kanina. Aurora gamit niya, pero tatawa siya ng Aurora. At hindi pa nga dito makakatakas pa rin yata. Hinahabol at hinahanap. Pero si Yue makaka-first blood. Sabay diretso sa purple buff. Ito na yung mini-game na sinasabi natin against Afani. Ginamit yung Glorious Pathway. Andito na rin si Flap TV, medyo humaharap, pero i-deny na ng tuluyan. Yung purple buff dito ni Kyle, ilalaban na rin yata ulit ng Aurora kasi kompleto pa rin sila. At hindi na makakatakas ang kabayo. Si Flap ay tutumba. After a kill, dediretso sa panibagong kill at para sisirain na rin yata yung torre dito sa gitna. So we have 4 players from Aurora na successfully masisira na nga nila. Parang si Edward yung kanina pang, hindi, tayo yung magsisimula. Kasi kampante naman sila na magiging successful either way. Yung mga ganong klase ng engages at this point ay napakataas na nung maaasahan natin magiging damage output from Aurora MLBB. So ngayon, hindi malabong makokontrol na naman nila yung turtle pit natin. Right after that dominating performance na nag-transition ultimo sa purple buff. At ngayon, ano ang magiging response ng Falcons AP Bren kasi nandito rin naman sila. Oo, may final touch. Walang tatamaan of the Guardian as well. So para sa brave na F-Cup, it's go time. At magugo na nga dito si Rene J. Kaya mapatay na siya at Doming dadating ka rin. Pero si new target nila. Open mapatay. Edward napatay rin. At unti-unti na nga mawawala ang buhay dito ni Flap TC. So 3 players down sa side ng F-Cup. Kamuntigan pang abutan dun ng paambon ng yelo. Si Kyle TZ. Mabuti na lamang daw at siya ay nakapag-recall. Pero hindi pa naman yata muna ipagpapatuloy ito ng Aurora MLBB. Dahil grabe yung nakita natin dun na palitan talaga. Yung akala nating hindi tumama na Avatar of the Guardian. Tapos final slash connection. Nagawa pang gawa ng paraan ng Aurora. Napaganda pa nila, tsaka yung yung damage output kasi nandun na rin even for Doming, parang sa gitna siya ng teamfight dumating, di ba? Akala ko nung time na yun ay parang matatarget siya ng FK, pero ba't nakapag-dash away? At yung turtle, by the way, ay mapupunta sa Aurora. So another objective para sa kanila. Habang si Top Easy ay napayelo na nga, biglang nilamig, at parang lalamagin na rin si Ogwen. Flicker out, ginamit yung Primal Wrath. After the Guardian, dun sa may bandang Geddy, pero ito na si Doming at ang Aurora. Demon Kite with a kill. Go time na naman ulit dahil nakakumpleto at buo na ang resources. At ngayon, unti-unti nang tinutuloy ng Aurora at pinaninindigan yung kalamangang hawak nila. Sunod-sunod na pag-convert into objectives, into turrets. At kung kanina nakakakita tayo ng trades mula sa Falcons AP Bren, ngayon ay hindi na ganun yung nagiging kaso natin. O parang ang nangyayari na lang ngayon is nakakapag-clear ng minion wave si Kyle TZ dun sa may side lanes. Pero kasi parang all over the place na ngayon yung Aurora. Kahit si Rene J, mga talon niya, bigla na lang, kung hindi man sasakto, parang pasalubong doon sa Oo. mga kalaban. At yung mga nakikita nating bilis ng respo rin kay Doming ang isa siguro sa mga naging advantages talaga dito ng paulit-ulit from Aurora MLBB. Speaking of respo, siya pa nga yata paminsan ang nagbibigay ng impormasyon katulad na lamang nito. Naku, yung kabayo, naging yelo! Kaya naman, medyo maninigas. Mapatay sa kamay dito ni Demon Kite, pero may bawi din si Kyle TC. Pero yung side ng Aurora tuloy pa rin na mang-aagaw ng resources ng FCAP. Aurora, 3.4, 5K goal lead. At napapatanong na rin ako ngayon na kung ikaw ang Falcons AP Bren, halos dikit naman kasi yung early to mid game potential ng lineup nila. Pero sino nga ba ang pinaka-targetin mo kung ikaw si Kyle TV? Paano ka gagalaw sa ganitong klase ng control na ipinapamalas ng Aurora na nung nagka-access na sila one time sa purple buff ni Kyle, parang hindi na nila binigay after noon. Oo, yung mini games na tinatawag natin
sa mga assassin users ay nangunguna ngayon ang Aurora. At ang hirap niyan kung ikaw si KLTZ kasi gusto mo sana ay clear ka sa other lane, tapos babalik ka direct sa teamfight. Pero mangyayari dyan, clear na minion wave, uwi. Yep. Punta sa other lane, uwi. Or depende lang kung may retry naman siya, kung maaagaw niya tong Lord. Pero ang malaking problema kasi rito ay ang suyo na lamang pa sa level ang isa sa yata sa mga pinakamahirap i-contest na kalaban. Pero Flap TZ mabubuhay pa yata doon kahit napinok siya ng kono ng Aurora. Pero ilalaban pa ba nila ito? Wala na yung Glorious Pathway. Pero wala na rin yung Spirit of Destruction. O parang bumitaw. Bumitaw dito yung dalawang teams natin. Alam nila na medyo crucial din. Pagka ipilit even revitalize, ginamit ng Renny J para hindi na wait doon sa kanilang base for the team fight. Lantern Flare ay ginamit ni Few. Even yung kanyang Crimson Beacon. After the Guardian, dalawang tatamaan. And si Few ay hindi ka naman matay. Pero Flap sa kanilang makukuhang una. Even Owen ay nakakuha na rin. Dalawa ang nawala from Falcons AP Bren. At hindi na sila makakalapit kaya naman umakyat na agad si Kyle TZ. Mukhang ipinaubaya na muna nila itong level 1 Lord objective. At kukuha na lang sila ng trade. Ito yung sinasabi natin. Naging no choice na muna. Ulit ang Falcons AP Bren. And parang mapapatanong ka din Ayan paano na nga ba ka-reliable yung magiging depensa nila sa ganitong lineup. May Edith sila. Pero kailangan pa ng oras kung si Super Marco yung pag-uusapan. Oo nga, kailangan mo na ma-activate si Super Macmac, pero Super Macmac naman is 1-0-2. So itong ating instant replay. So na-zone outing kasi ni Edward si Few. Yes. Tapos bigla siyang sumama dun sa teamfight. Parang pinurse lang niya, okay, nag-Crimson Beacon na. Yep. At ito sa mga na-observe din natin ang paulit-ulit kung gaano ka-precise si Edward sa targets na hinahanap niya magmula pa kanina. Parang yung buong tahimik na early game natin, siya yung siya yung nagtapos doon sa katahimikan na yun. Siya na yung naghanap ng paulit-ulit na mga setups and now sobrang naiilang yung mga napaka-reliant in terms of positioning na players ng Falcons team. O, tsaka lagi sumasakto yung payelo, yung second skill ni Yue. Every time na parang may final slash, sinasambot niya agad. Which by the way, Yue 406 para yun sa ating laban. So perfect KDA with 5k gold lead for the whole Aurora team. Meron pa silang Lord sa may top lane. So pwede na i-force yung added defense, by the way, doon sa may top. Pero yung gitna natin, sisirain na ng Aurora. Wala na halos mga after turrets na lang doon sa mga bottom side. Pero Avatar of the Guardian ginamit na dito ni Renny J. Makukuha ba nila yung torre? Kung makakahanap pa ng bawi. Ang Falcons AP Bren! Yung nabit-bit nakakaluwit! Kaya naman patay dito si Super Marco. Edward, medyo mapapalalim yata. Si Ryan Torres sa may taas. Edward, Yue. Edward ay makamatay. Yue hinahabol na rin. Pero mga players dito ng side ng FCAP ay dalawa ang napatay. May isa tayong nakaligtaang pansinin pagdating sa depensa. Yung pwedeng reset lang ng energy ulit-ulit at mag-clear lang talaga dito si Kyle TZ. And naramdaman natin yun ng paunti-unti kanina. Pero hindi pa rin natin may tatanggi dito. Yung kalamangang taglay ng Aurora na pumasok na nga doon. Medyo napalalim na nga sa ilalim ng torre. Pero sila pa din yung nakakuha ng lamang in terms of kills. Medyo delikado dito yan, pag nagkamali ka ng nakaluwit minsan or na final slash, pag nagkamali ka rin ng na lantern flare, medyo pwedeng yun maging dahilan para lumamang yung other team pagdating dun sa setup play. Oo, kasi sa nakikita nating setup ngayon, kung ikaw si Few, kailangan talagang piling-pili din kung kailan mo ibabagsak o sino yung pipiliin mong ibagsak malapit sa inyo. Kasi mas magkakaroon pa nga ng access yung mga piling players dito ng Aurora MLBB na siya rin namang medyo humaharap at nagtatry na lumapit sa inyo. Tapos, kapag naman nag-try sa'yo mag-attack, katulad na lamang nito, ay napakataas na ng damage ng Aurora! Okay, na force out yung Crimson Beacon. Saktong-sakto, merong Lord for both of our teams na pwedeng kuhanin. Pero looking at things right now, 7k gold lead para dito sa Aurora. Parang hindi yata makakasilip yung side ng FCAP kasi yung movement din ni Kyle TZ ay pwedeng, okay, kung tayo mag-Lord, tulungan nyo na lang ko yung secure purple buff. Or ano ba talagang gagawin dito ng FCAP? Ano ba talagang gagawin ng Aurora? Magsaset up pa silang flame pero makukuha nila yung Lord. Wala yatang magiging option dito na kuhain muna natin yung purple buff. Kasi pagkatapos ng isang mabilis ang Lord Objective ay punta na agad doon sa purple ang Aurora. At nagtalon pa nga dito si Renny J. So talagang limitado yung pwede mong galawan kung ikaw ang FCAP. Oo, parang lahat na ng mga pwesto ay nakuha na dito ng Aurora. And after the Lord, diretso sa may purple buff. Why not? Lamang naman pagdating sa items. Yes, kung titingnan natin ngayon, grabe ang hawak-hawak na lamang ng gold lane and jungler dito ng Aurora MLBB. Wala pa nga dyan, di na natin tinitingnan yung ibang mga players, particularly sina Yue dito na halos hindi mahawakan ng Falcons AP Bren. 408. Hindi pa yata, Demon Knight din. oo, nagalaw yung Pride of Ice at all during this entire game. At magiging problema yun ngayon na lalo't may kasamang Lord Objective ang Aurora MLBB. Okay, so Lord ay nasa sa top lane. Edward, final slash. Si Black Easy mahuhuli niya. Pero ang disiplina nandun para sa Aurora dahil alam nila na makunat. Okay na raw dahil nakasira na ng dalawang inhibitor turret. So kapit talaga
talaga sa depensa ang kailangan dito ng F-Cap dahil may mga minion wave na naman na pwedeng dumating. Meron pang isa sa bottom lane at hindi pa naman umuwi ang Aurora MLBB. Meron na ulit final slash si Edward dito. Meron din flicker pero hindi na nila kailangan gumamit ng kahit paano dahil makukuha pa rin nila either way yung inhibitor turret na yun mula sa side ng Falcons AP Bred. Pero still meron pa namang respeto at disiplina ngayon from Aurora. So hindi mo na nila ipagpupumilit. Grabe na rin naman yung nakuha nila with that level 2. Sobrang imbalance kayo yung itsura ng mapa kasi lahat ng inhibitor turret ng side ng F-Cup nasira na. Ngayon naman for Aurora, kailangan din nila maging maingat doon sa pwedeng gawin na play dito ng F-Cup kasi ano na bang item ngayon? Almost full item na Oo. si Kyle TZ. Yep. Pwede maging tayo dito bigla siyang mag-cut through. Oo. Tsaka ano na rin naman dito, pwede na niyang dagdagan ang kanyang pagiging agresibo, yes. Pero kailangan din niyang i-take into account yung iba ring items na nabubuo na dito ng Aurora MLBB. Kung si Demon Kai, kung si Domeng lang yung pag-uusapan Domeng natin. kahit na lang para Domeng kahit na lang kaya, para hindi naman ano. Kung si, para applicable sa dalawa. pero kung si Domeng ang pag-uusapan natin, meron na rin siyang Wind of Wind of Nature. So, hindi rin magiging madali kung siya ang magiging target. Siyempre, Pride of Ice, hindi na rin yun para rito kay Yue. So, kailangan lang talaga nila ng isang well-timed na magiging team fight dito kasi hindi pa naman din natin nakikita na may primal wrath na talagang nasa loob. Lahat ang Aurora MLBB mula dito kay Owen. Nako, parang parang another mahirap na play na naman para sa F-Cup. O sasalubungin pa sila ngayon. Sabi ko, huwag na tayo mag-guard. Parang pwede naman tayo mag-face check dun sa may mapa. So, na-reveal na dito na nandun sa may taas yung dalawang players ng F-Cup. So, 13 seconds bago magkaroon ng Lord. So, parang pwede din pala mag-split push to. Parang ang daming point of entry. Sobra. Yung nakikita mong control dito mula kay, or global prices mula rito kay Kyle TZ ay pwede rin naman kasing sabayan yan. Yung most of na meron dito ang Aurora na at this point nga ay parang nagagawa pa nila ng sabay-sabay. Kasi ang bilis na lang nilang umikot dito at nagsasanib puwersa na talaga sila dahil alam na nila yung kalamangan, control nila. Ngayon ay sinisimulan na ang Lord ng Aurora MLBB. Pero nandito rin naman ang F-Cup medyo nagpaparamdam. O, parang gusto yaman na kuha yung Lord. Pero masesecure ni Demon Kite. Final slash para ito kay Edward at tumating na nga si Kyle TZ. This time around meron na siyang purple buff. Renegade mapatay na nila habang si Owen na iwan doon sa harap ng 4 na players ng Aurora. So 4 players down para dito sa side ng F-Cup. Hindi, 2 lang pala yung nakakuha na Aurora. Okay, okay. Ang dami kasi nangyari Oo, hihinga na muna tayo sa nakita nating pagkakakuha ng mabilisang secure dito ng Aurora. Kinoms dito ni Ate Mo Chantel na kumukuha ng purple buff si Kyle TZ pero hindi pa man yan natapos kuhain yun! Ay, nakuha na nga yung Lord at speaking of Kyle TZ! Kakakuha lang ni Kuya Kyle ng kanyang purple buff. So meron Lord din sa may middle lane, merong minion wave top. Meron minion wave sa mid, meron din sa may bottom lane. At hindi na yata makakadepensa dito sa side ng F-Cup dahil unti-unti nang nagbe-base lock ang Aurora. So unang makakadalawa, Aurora MLBB. 2 wins away para makuha ang serye. At so far ay grabing palitan ang nakikita natin sa games. Hindi ko na alam kung anong